may pinakitang vision kay dinala si Ezekiel dito sa lugar nito. So, isa-isahin ko what dito po malalaman natin is what is the biblical meaning of river. Kanina po dun sa verse 5 is nabanggit natin yung about river. So in Bible, many verses in the Bible mention about river. So first is the rivers signifies or symbolize life and renewal. We know that farmers their crops need water. So most of farmers get their waters from streams of rivers. So and also renewal. So and secondly, di ko na po masyadong i-detail, isa-isa na lang po natin, God's provision. So yung river daw po pala ay nagsisimbolize ng provision. So sabi po dito, so the river sustains the life. So the river provides water. So we know that water is really significant sa atin pong pamumuhay. So the river sustains people. So thirdly is purity and cleansing. So we know naman po at tayo pong mga we need water po. Yung mga tao na sa river din naglalaba, di ba? Sa river naglilinis, sa river minsan naliligo. So river signifies in our spiritual is purity and cleansing. Number 4 po is guidance and direction. So when we say this river going to Pasig, this river is going to saan na nga po yung pupunta yung Pasig River? Sa ocean. So alam natin yung river na to may direction. So the river in our life symbolize also direction of our life. So the river direct us to the path of righteousness. So 5 is boundary or division. Sometimes river become a boundary from one place to another, from one country to one country. So in spiritual sense, sa ating mga buhay, there should be boundary in our lives. Magsaset po tayo ng boundaries sa ating mga buhay. What is evil and what is good? What is darkness and what is light? So number 6 is unity and fellowship. So if we will study some rivers, may mga rivers po na magkakahiwalay and then magmimit po sa isang malaking river. So tayo din po mga kapatid, we come from many walks of life. But here, we come into one in unity with the Lord Jesus. So nagmi-meet po tayo. Magkakaiba man tayo ng kinalakihan, isang Bisaya, Ilocano, Tagalog, magkakaiba tayo ng upbringing. But when it comes to Lord Jesus, we will become one unit. We will become united. And lastly is eternal life. So makikita po natin yan sa Revelation that yung river of life po is nag-symbolize ng eternal life. So isa-isahin po natin verse, so 3 verse po yun. So unang level po ng ating pagkakilala sa Panginoon Diyos, yung encounter natin sa Panginoon Diyos is the ankle-deep water. Or in Tagalog, nasa bukong-bukong. Tama po ba ako? Nasa bukong-bukong na yung presensya ng Panginoong Diyos sa buhay natin. So, and when the king went out to the east with the line in his hand, he measured 1,000 cubits and he brought me through the waters. The water came up to my ankles. So what is the significance of this ankle-deep water? First is the ankle-deep water signifies the initial encounter with God's presence. It is the starting point of our spiritual journey. So every one of us undergo that level of spirituality, that level of immersion with the presence of God. Nag-start po tayo with encounter with God. And then yun po yung initial starting point natin, yung naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. But meron pa palang susunod na level yun. Ankle-deep water suggests the starting to explore the depths of faith. It was signify a basic understanding of spiritual truths or a tentative steps into the journey of discipleship. So, dyan na yung meron ka ng initial understanding. Meron ka ng alam mong may lalakaran ka na, matayuan mo na yung pananampalataya mo, and you are ready for a discipleship na. So, next is, tama ba? Ayan. Next is the knee-deep water. So, ito po yung kung saan nasa tuhod na yung presensya
yung presensya ng Lord sa buhay natin. Again, He measured 1,000 and brought me through the waters. The waters came up to my knees. So ano po yung sinisignifies nito? Ano po meaning nito? This progression or meron ng progress sa ating faith. Nagkaroon na tayo ng deeper level of immersion and engagement with God's presence. It symbolized a growing intimacy with God, a stage where one begins to dig deeper into spiritual practices, prayer, and study of the Word of God. So, dyan na yung time, di ba, gusto na nating umattend sa mga prayer meeting, gusto na nating Bible study. Ngayon, nasa deep waters na ba tayo? Lagpas na siguro, sabi. So, glory to God, may progress na nangyayari sa ating paglakad, sa ating pananampalataya. Amen. Dati, nasa uncle tayo. Ngayon, nandito na tayo. Ang mga kuya, pinaprioritize yung NOP. Imbis na matulog na lang, magluto, maglaba. But they prioritize these spiritual practices, night of prayer, intercessory prayer, and study of the Word of God. Amen. And then, next is the waist deep water. So verse 4b, nasa may dito na, sa bewang na. Bewang, tama po ba? Yes. Bewang. In King James Version, it says their loins. In between the lower ribs and the pelvic bones dito. Yan. So ito yung time, di ba, pag tumawid tayo sa ilog, pero nararamdaman na natin yung current, nararamdaman na natin talaga yung pag-move nung tubig sa ating buhay. So again, He measured 1,000 and brought me through the water came up to my waist. So what does this signify sa ating journey, sa ating walk ng ating pananampalataya? It is a stage of deeper commitment and surrender to God's will, indicating a significant level of involvement and obligation. Involved ka na talaga. Andyan na yung, nagkukusa ka na. Pastor, ano na yung maiko-contribute ko? Andyan na talaga yung total surrender ka sa Panginoong Diyos. Gusto kong mag-aral. Gusto kong mag-enroll sa School of Leaders, kapatid. Pastor. So, meron ka ng deeper. Mas malalim na yung iyong pagkapahalaga sa mga pagtuturo. You are more committed. You are more, mas pinarioritize mo yung time mo sa Panginoon Diyos. So, meron ka namang choice sa trabaho, mas uunahin mo pa rin ang Panginoong Diyos. So, dito, meron na tayong involvement sa mga ministry sa church. Talagang meron na tayong ginagamit na tayo talaga sa church. Ayan, tumatayo ka, nag-exhort ka, may hinawa kang ministry. But the next level po, ito yung, hindi, meron pa pala. It signifies a willingness to submit to His authority and direction even when it requires stepping into unknown. So, bakit ako, Lord? Why me? Pastor, why me? Why you always telling me to exhort, to pray? Why me? Marami namang mas matagal sa akin. Mas marami namang... So, during this time, you are willing to be used by God para mag-exhort ng Word of God. Napangiti si ate kasi ina-assign ko siyang mag-exhort sa IP. First time niya mag-exhort sa IP. So this portion po ng buhay natin talagang, Lord, magre-rely ako sa iyo. So tatayo ako sa harap, Lord, hindi ko naman ipi-preach yung buhay ko, ipi-preach kita. So hindi ko naman i-exhort yung kagalingan ko, i-exhort ko yung kabutihan mo sa buhay ko. So it requires stepping into the unknown. So that's how faith is, mga kapatid eh. Kung yung faith natin nakabase lang sa mga nakikita, tulad ni Thomas the doubter, yung gusto mananampalataya lang, maniniwala lang ako pag nakita ko yung kamay ni Lord Jesus na butas. Mananampalataya lang ako, maniniwala lang ako pag naipasok ko yung kamay ko sa tagliran niya. So mas mapalad ang mga taong nananampalataya na hindi nakita. So yun ang promise ng Panginoon Diyos. Blessed are those who believes yet not see. So, mga kapatid, matcha-challenge tayo sa ating pananampalataya. Amen. And God wants for us to rely on Him. That those impossible things, that those parang imposible sa mata ng tao, that's the power of God. That the power of God is made perfect in our weaknesses. Amen. So, when you are weak, that's when you experience the power of God in your life. When you do fasting, when you do consecration, that's when you experience the power of God. Amen. That God wants you to rely on Him.
Ito. The two deep waters na. Ito na yung malalim na talaga po, mga kapatid. Ito na yung kung saan dinala na nga si Ezekiel dun sa vision na sinabi na binanggit na river na. Kung saan yan dun na yung current. Doon pa kasi sa ni level, sa uncle, sa deep, wala pa talagang streams, wala pang agos. There is still no power in current. Dito, ito yung part po talaga ng ating buhay na nagpapatangay na tayo sa presensya ng Panginoon Diyos. So, again, he measured 1,000 and it was a river that I could not cross. For the water was too deep, water in which one must swim, a river that could not be crossed. So, even an Olympian, when trying to cross streams of rivers, hindi niya kaya, talagang tatangayin siya. So, sino po naka-experience ng tumawid ng ilog? Amen. So, di ba pag tumawid ka ng ilog, usually after ng umulan, ang lakas ng agos, di ba? Mahirap tumawid. Talagang kahit lumangoy ka, aagusin at aagusin ka. So, this is the presence that God wants us to experience. Amen. So, finally, the river becomes too deep to cross. It is a river of divine abundance, overflowing grace and unsearchable depths. So, a depth that requires complete immersion and reliance on God's grace. Amen. So, talagang complete reliance na po tayo sa Panginoong Diyos. Amen. Amen po. Amen. So, kasi pag nandiyan na tayo the streams of river, talagang magpapatangay ka na go with the flow of the presence of God. Kasi dati, di ba, nagiging go with the flow tayo sa mundo di ba? Kung ano gusto ng kaibigan, gusto ng mundo, sunod tayo. But dito, magpapatangay tayo sa pagpapala ng Panginoon Diyos. Magpapatangay tayo dun sa rivers of life of God. Sopas. May sopas bang? Next po. So, ayun po. Na-experience nyo na po ba to? Yung na-serious na po natin to, yung deep waters talaga. Ang sarap sa feeling po, no, na talagang na-surrender mo na lahat. Yung finances mo, na-surrender mo yung dreams mo, yung goals mo sa buhay. Na-surrender mo na yung plano mong mag-asawa. Na-surrender mo na yung finances mo na bigay na ako. Oh Lord, bibigay ko na ng buo yung tithes ko. Na-surrender ko na yung sa dreams ko. Dati po gusto ko talaga mag-Saudi to become a doctor. Mag-iipon lang ako. Lord, yun ang dreams ko. Pero nung that time talaga na-surrender ko, Lord, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Talagang doon nagtuloy-tuloy po yung pagpapala ng Lord sa akin. And ang bilis po ng promotion ni Lord. And complete surrender po talaga sa finances, sa tithes nyo, sa future spouses nyo, sa mga single. Sino pa mga single? Surrender natin kay Lord. So, ayun. Sa trabaho natin, makaka-experience po talaga tayo na pag sinurrender natin sa Lord, yung boss na natin lumalapit sa atin, kailan ka magbibigay ng sulat per ano tawag doon? Per increase. Ayan. Tapos yung trabaho ang lumalapit sa iyo. I-experience po dyan na yung trabaho po lumalapit sa akin. And then, nagiging kaibigan ko po, magiging kaibigan natin yung mga boss natin. Amen. Gusto ng mga boss na nagugulat, glory to God po, hindi ko pa tinasarili ko. Laging gusto ng boss ko na kasama akong kumain ng lunch. So, nakaka-bless po na kapag surrender natin, sinayaan ni Lord magbago sa atin. Andun po si Lord yung mag-aayos ng ating schedule, mag-aayos ng ating finances. Amen. So, gusto po ba natin yun na si Lord ang mag-ayos? Amen. Po, diba na tayo na lang pinipix natin. Pero in the end of the day, laging meron pa rin mali. So, ayun po. Pwede na po ba? Ching. Sige, palabahin ko ba? So, application po. So, first is let go of control. Kasi most of part of our life, masyado tayong reserved, masyado tayong limited. Nililimit natin sarili natin. And let God be in control of your life. Amen. Are there areas of your life where you are resisting God's leading? Meron pa po ba? Sa finances? Sa trabaho? Sa pamilya? Holding on to control instead of surrendering to His will. Surrender those areas to Him today. Trusting that His plans are good and His ways are perfect. So, Amen. Glory to God. God wants us to be dependent on Him.
Amen. Let go and let God. Amen? Amen.